Hello mga kapatid, ayan, ito yung isang nadaanan namin na tulay, yung pinakamahabang tulay dito sa Isabela. Located at, Santa Maria Isabela, ayan siya. Hindi pa siya totally open sa lahat ng sasakyan. Ano pa lang siya, for lightweight muna, ayan. Yung mga ganyan na klase na sasakyan, tsaka yung sinakyan namin na van. Yan muna yung mga pinapayagan. Pero yung mga heavy, ganon, mga 10-wheelers, ganon, buses, ay hindi pa siya pwede. Kaya, ayan muna yung mga pwedeng dumaan dyan sa super ganda ng tulay na yan. Ayan, yan sa may Santa Maria Isabela. Kasi yung opening is November something yung sinabi sa amin, yung talagang grand opening ng tulay na yan. Ayan no, ang ganda, grabe. Tsaka ang haba talaga niya, ang haba ng tulay na yan. Ayan, super enjoy kami. O, diba? Kasi nga nung galing kami from Cagayan, ayan, dito kami dumaan sa tulay na yan. Ayan, super ganda, bagong-bago siya. Yung dating tulay kasi dyan is super baba. Ay, andyan lang siya sa may baba ng, eto, yung tulay na to is andyan lang siya sa baba. Kasi pagka bumabaha ganun, lumalaki yung ilog, kasi siya, naabot siya ng tubig, kaya mas pinataas pa siya at lalong pinaganda yan. From Santa Maria going to Cabagan. Ayan, town proper pa rin siya ng Isabela. Lusot siya sa Cabagan, palabas hanggang Tumawini, ganun, going sa ibang municipal town. Yan yung tulay na yan, na super. Na super ganda! Hindi na ako naubusan. Hindi pala naubusan. Hindi na matapos-tapos yung tulay na yan. Wala na akong masasabi, mga kapatid. Nako naman. Ayan, patapos na nga. Hanggang dun sa dulo yan. Hanggang dun sa may, sa may highway, sulpot niya. Mahaba-haba pa rin yan. Naku. Salamat sa panonood. Yung baba pala niyan ng tulay na yan, mga kapatid, is, siya, Cagayan River. Yan yung the longest river in whole Cagayan Valley. Isabela, gano'n papuntang Cagayan. Tapos, yung andyan sa baba din niya is taniman, maluwang, malawak na taniman ng mais. Ganun. Ganyan kaluluwang yung mga lupain nila dito sa Hacienda Isabela. Yan, yayamanin yung mga magsasaka dito. Many months later. Ito po tayo ngayon sa bahagi ng Cabagan, Santa Maria Bridge, kung saan po pasado alas 8 ngayong gabi ay nag-collapse itong bahagi ng ito ng bagong gawa na Cabagan Santa Maria Bridge. Ito nga pong nakikita niyo sa harapan ay mayroong isang malaking truck o dump truck na tinatawag natin. Meron ding isang kotse, ito yung puti dyan. Meron ding pulang kotse at isa pang motor. A total of 6 itong involved na, tatlo no? Itong involved na vehicles dito. Pang-apat yung motor at 6 yung nasugatan na individual. Itong mga individual naman na ito ay naitakbo na sa pagamutan at nilalapatan na ng kaukulang na lunas doon sa mga natamo nilang sugat. According sa ating sources ay bukas ito sa light vehicles only, kaya pala isipan kung bakit meron ditong nakikitang isang malaking dump truck dahil kung tutuusin ay hindi naman ito maikokonsidera na light vehicle nga. Ayon sa mga nakausap natin kanina, meron din kasing mga napapaulat o itong mga nakakalusot na hindi naman light vehicles pero nagte-travel dito sa Santa Maria Bridge. So a little bit of background lang mga kasolid north dito sa may Cabagan Santa Maria Bridge. This was started by 2017 or 2018. Ito yung patuloy pa nating binederipek. Medyo mahaba ito dahil ito nga ang nagkokonekta sa bayan ng Cabagan at sa bayan ng Santa Maria. Ito ay mayroong 639.6 million pesos na pondo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi naibukas sa publiko gawa nga nung ilang mga problemang nakita nila, tulad na lamang na yung disenyo ay hindi akma doon sa naging nangyaring itong kabuuan na resulta netong bridge. Ulitin na natin mga kasolid north, ito ay nagkokonekta sa bayan ng Cabagan at ng Santa Maria Isabela. 6 yung sugatan na naitakbo naman na sa ospital. Yung motor nandito sa bahaging ito. Medyo hindi natin ma-zoom in. Pero narito yung single motorcycle. Meron din dito yung red na sasakyan.
isa pang gray at isang dump truck. Ulitin natin, medyo palaisipan kung bakit nag-collapse din itong bridge. Gayong bukas lamang naman dapat ito sa mga light vehicles. Ito yung patuloy na iniimbestigahan pa ng pulisya magpasa hanggang ngayon. Naririto na rin yung mga tawag dito, andito na rin yung mga member ng pulisya upang mag-imbestiga. Meron na din tayo ditong mga rescuers, naririto na rin yung iba't iba pang mga agency ng pamahalaan upang tugunan po itong nangyaring aksidente dito. Makikita natin ito yung mga cars nila na talagang bumigay na. Although may mga issue dito, ito yung tatalakayan natin bukas ng sa kabuuan ng ating mga report. Sa ngayon, hindi na rin sila nagpapapasok ng mga sasakyan sa bahaging ito ng Santa Maria Bridge. Tawag dito, sa bahaging ito ng bridge papunta ng Santa Maria. Nakapost muna itong mga sasakyan. Yung iba kanina, bumalik na rin sila sa kung saan sila nanggaling. Hindi mo na pinapahintulutan yung pagpunta dito. So meron itong 9 na bridges. Isa itong bumagsak dito. Alam niyo nagawa itong Santa Maria Bridge, Kabagan Santa Maria Bridge dahil nga laging nag-overflow itong Santa Maria Overflow Bridge na makikita niyo po dito sa banda rito. Medyo gabi na hindi natin ma-zoom in. Ayan. Lagi kasi pong umaapaw ito sa tuwing nagkakaroon ng malakas na pagulan, kaya naman naisipang gumawa o magtayo netong Kabagan Santa Maria Bridge. Sa mga palad, sabi nga natin, simula nung nagbukas ito o nakumpleto itong pagkakagawa nito ay hindi na nabuksan sa publiko. Naging open lamang ito sa light vehicle.